Hi mga bebe, welcome to MS Lectures and this is Ma'am Eka. Ang pag-aaralan natin ngayon ay walang iba kundi ang Correctional Administration. Dito, pag-aaralan muna natin sa area ng Correctional Administration ay CA1. Okay? Kung hindi mo pa alam, no, Beb, kung hindi mo pa alam, ang Correctional Administration, meron itong 10% na weight pagdating sa board exam. At meron lang itong 3 component subjects. No? Ang 3 component subjects na yan ay yung tinatawag nating CA1, CA2, at CA3. Okay? Huwag kang malilito ha. Dapat bago ka mag-aral ng area na inaaral mo, dapat alam mo yung mga subjects na nakapaloob dyan para hindi ka mawala. Kilala niyo naman ako, sobrang organized kong tao, ayoko ng gulo-gulo, kaya gusto ko ngayon pa lang na alam mo na meron tayong 3 subjects dito sa Correctional Administration na area at tinatawag nga yung CA1, CA2, CA3. Ano ba yung CA1, ma'am? Ang CA1 po ay institutional correction. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. At sa pangalawang part ng ating discussion, ito ay yung non-institutional. Pag-uusapan natin yan. At ano pa? CA3, ano yung CA3? Ayan yung tinatawag nating therapeutic modalities, no? Therapeutic modalities. Ibig sabihin pala, ang area ng correctional administration, meron tayong 3 component subjects. At yung 3 component subjects na yan, walang iba kundi ang INSTI, non-INSTI, at therapeutic modalities. So dito, iikot ang ating discussion. Ayokong mawala ka, ha? Tandaan mo yan. Meron lang itong 10% na weight pagdating sa ating competition ng board exam rating. Pero kapatid, wag na wag mong mamaniin yan. Dahil hindi ito madali. Pero dahil nandito ka ngayon, papadaliin natin ang buhay-buhay para maintindihan mo ang topic na to. Okay? This is foundation. No? As much as possible, gusto ko na pasok sa inyong lahat ang way of teaching ko. Kaya kung nababagalan ka sa akin, pwede mong bilisan. Okay? Meron naman tayong option dyan para bilisan kung nababagalan ka sa akin. And I highly recommend this is the first area na pag-aaralan mo. During my review, no, preparation for the board exam, ito talaga yung inuna ko. Why? Kasi gusto kong may matapos ako agad. Kasi since 3 subjects nga lang ito, gusto ko siyang aaral agad, gusto ko siyang matapos agad. Therefore, para ma-check ko na yung checklist ko na nakatapos na ako ng isang area. Para mas ma-motivate pa ako na matapos na yung mga susunod na area. Kasi mas madaling aralin yung konti kaysa sa madami. Kasi matatagalan ka sa madami. So, dito ka muna mag-focus. Kaya ito talaga yung pinaka nire-recommend kong subject or area na una mong aralin. Para may matapos ka na. Para may naaral ka na. Okay? At hindi ito, hindi porket na 10% lamang ito kapatid, mamani-maniin na natin. Huwag ganun ha. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga areas. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, kung nakita nyo na ang rating ko ng board exam, halos pantay-pantay sila o lahat line of 9 except sa criminology area na sobrang hirap. Yun, tanggap ko yun. Alam nyo na yun, tanggap ko na yun. Pero yun na nga, no? Ang pag-aaralan natin ngayon, no, Beb, ay CA1, institutional correction. At of course, hindi lang ako papakita ng mga PowerPoint dito, ng mga slides dito. Bibigyan kita ng topic outline. Ito yung aaralin natin, no, para hindi ka mawala. Ayokong nawawala ka kasi baka anong time na nagre-review ko, sabi ko, hala, nasa na kami? Ano na yung dinidiscuss? Hindi ko na alam kung ano yung dinidiscuss. Nasa BJMP manual pa rin ba kami? Kasi nga first time ko lang marinig yung mga yung mga tawag dito, topics doon, yung mga explanation doon. So, hindi ko alam, BJMP pa din ba kami? 'Di ba? Kaya dito, bibigyan kita ng outline. No? Ito yung mga dapat mong i-expect sa discussion natin today. Topic outline natin, of course, yung CA introduction. Pag-aaralan muna natin kung ano ba yung CA. Kasi mahirap aralin ang isang topic, ang isang area, ang mga component subjects kung hindi mo alam kung ano yan. Doon tayo sa foundation. Kaya nga ito kapatid, regular lecture to.
Okay? Kung maganda na ang foundation mo sa school na pinanggalingan mo, well, good for you. Pero kung hindi pa maganda ang naging foundation mo dahil dati compliance ka lang, dahil dati barubal ka, balatuba ka, siraulo ka, 'di ba? Lahat na. Ikaw hindi nag-aaral na maayos, okay lang 'yan, no? Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga dito dapat, Beb, magtino ka na. Totoong buhay na 'to. Wala nang remedial dito. Wala nang special project, wala nang special exam dito. Okay? Magtino ka na. Ano pa pag-aaralan natin dito? Ano pa yung i-explain ni ma'am dito? Yung BJMP manual. Dito tayo medyo magtatagal. Mahaba ang BJMP manual, pero papadaliin natin ang buhay-buhay dyan. Okay? Hindi ka aalis, no? Hindi ka matatapos dito sa discussion natin nang hindi ka natututo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, ano ang mantra pagdating sa kay Ma'am Eka? Lahat ng ituturo ni Ma'am Eka ay maa-absorb ko. Kasi gusto ko nga malagi kang mag-isip ng positive. Huwag mong pangunahan, ang hirap naman eh. Parang hindi ko maintindihan to. Huwag mong pangunahan ng ganun kasi yung utak mo papaniwalaan yan kung anong gusto mo ipapaniwala sa kanya. Okay? Kaya sabihin mo sa sarili mo na lahat ng maituturo ko, lahat ng sasabihin ko, ay magagamit mo sa board exam, ay matututunan mo, ay maa-absorb mo. Okay? Ano pa yung pag-aaralan natin? Bucor Manual. Kasi importante nga, kaya nga institutional correction itong topic natin. Nasa loob ng kulungan ng ating mga offender. Pag-aaralan natin ang Bucor Manual. Ano pa? Meron pa tayong mga additional discussion about CA. Ma'am, bakit nandyan yan? Ba't nasa dulo yan? Andito na kasi yung mga history, yung basta marami pang kailangan na malaman about sa CA. Pero kasi guys, mas importante kasi to. Kaya hinuli ko yan. No? Hinuli ko yan. Additional discussion, malaman na malaman pa din yan. At may lumabas din dyan sa board exam. Halos lahat ng ibibigay ko sa inyong topics ay lumabas sa board exam. Especially RA 10592. Ayan yung GCTA law ha. Tinatawag yan also known as GCTA law pero marami yang inamend sa RPC. Mamaya pag-uusapan natin yang batas na yan. Okay, kung ano ba ang mahalaga dito sa batas na to. Ayan ha, ayan, huwag kang mawawala. Ito lang ang pag-aaralan natin. Ha? Huwag kang mawawala. At papangunahan na kita, si Ma'am Eka ay hindi pala joke during discussion. Hindi ako pala joke, especially green jokes, hindi masyado. No, hindi masyado, pero green-minded naman ako, pero hindi masyado pagdating sa lecture, especially kapag ang lecture ay recorded. No, gusto ko kasi na pag binalikan mo tong topic na to, diretso na. Like wala nang kuda-kuda si ma'am. Talagang banat na sa kailangan mong matutunan. Kaya kung ikaw yung tao na gusto lagi ng green jokes, gusto lagi ng jokes, gusto masaya lang yung discussion, pasensya na kayo, medyo hindi ako ganon. One thing that na mamimake sure ko, no? One thing for sure na mamimake sure ko is hindi ka aalis sa discussion na to nang wala kang matututunan sa akin. Hihimayin ko talaga to. No, himayin ko to, wala tong kawala sa akin. Kahit anong area, hindi ko papakawalan yan. No? Kasi gusto ko nga, matuto ka. Gusto ko na hindi masayang yung binayad mo. Kasi ako, no, Beb, ay hindi ako nagpapa-enroll kung hindi ka natututo sa akin. Huwag kang mag-enroll sa akin kung hindi ka natututo sa akin kasi ayokong masayang ang pera mo. Lagi ko sinasabi, gusto ko kayong tulungan, ayoko kayong gatasan. No? Kung natututo ka sa akin, maliit na halaga lang to, mag-enroll ka. Pero kung hindi ka natututo sa akin, huwag kang manood. Okay? Ganun lang yun. At isa pa sa pinakaayaw ko, yung nang mamak kayo ng ibang lecturer. Ayoko nang ganon. Like, kung magtatanong ka sa akin, tanong mo na kaagad. Huwag mo nang ibigay yung pangalan ng lecturer. Ganon ha? Ano pa? Hindi yung magre-record ka nung lecture ng isang lecturer tapos ibibigay mo sa mga ibang review center o kaya ipopost mo sa social media tapos imamak mo na para bang pinilit ka ba niyan na mag-enroll diyan? Hindi naman May free will ka ha. Kaya ayun na, ang makukuha nyo sa akin ay lahat ng kailangan nyong madala sa board exam at magandang asal. No? Yun yung mga makukuha nyo sa akin. Yun yung makukuha nyo kay Ma'am Eka. Yun yung dapat nyong asahan sa akin. Okay? So, ma'am, nag-sermon ka na agad. Hindi pa tayo nagsisimula. Pasensya na kayo ha. Ganito lang ang aking mga commercial. Puro words of wisdom. Okay. Pasukin na natin to. Huwag na natin tong patagalin.
Pag sinabi nating correctional administration, study and practice of a systematic management of jails or prisons and other institutions concerned with the custody, treatment, and rehabilitation and reformation of criminal offenders. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin pala, ang correctional administration, systematic management ng jails or prisons. Ibig sabihin, pag sinabi palang correctional administration, ito yung pagmamanage ng mga kulungan. Yun lang yun. Ang haba-haba niyan, pagmamanage ng mga kulungan. Pero hindi dun yun natatapos. Pero alam mo dapat na, ano ba yun? Pag minamanage pala ang jails or prison, okay, ano ba, saan ba si jail? Saan si jail? Under na agency? BJMP. Saan ba si prison under na agency? Bucor. Ibig sabihin pala, kapag si BJMP at si Bucor, minamanage nila yung mga kulungan, ang tawag doon, correctional administration. At, ito ang mahalaga, and, may end yan kapatid, no? May end yan. And, other institutions concerned. Ano yung mga yan? Sino si other institution concerned with the custody, treatment, and rehabilitation, reformation ng criminal offenders? Sino yan? Sino yan? Sinong agency yan? C, P, P, A, and B, P, P. Ayan yung other institutions concerned. Ibig sabihin, hindi lang pala ito pagmamanage ng prison, hindi lang pag-aaral kung paano paparusahan, kung paano ma-rehabilitate ang criminal offenders. Hindi lang yun doon natatapos. Okay? Kasama dito sa correctional administration, sino? Yung other institution concerned. No? Ang other institutions concerned, walang iba kundi si PPA and BBP na pag-uusapan natin sa day 2 or sa part 2 ng ating discussion sa CA2, no? Na concern saan? Sa custody, pag-uusapan natin ang custody mamaya. Okay? Sa custody, treatment at rehabilitation and reformation ng criminal offenders, no? Pagpasok niyan diyan sa kulungan or pag ang isang tao ay nakagawa ng krimen, pag yan, okay? Pag yan, tinrato mo na bilang isang offender talaga na nagkasala na, no? It's either papasok yan sa jail or prisons or papasok yan sa mga other institutions concerned. Okay? Basta, pag sinabing correctional administration, this is the study and practice of a systematic management ng ano nga ulit? Jails or prisons. And ano pa? Yung mga other institutions na kasama pa para saan? Sa custody, sa treatment, at saan pa? Sa rehabilitation and reformation ng mga ano ba? Criminal offenders, yung mga lumabag sa batas. Okay? Lumabas na kasi yan sa board exam, kaya tatandaan mo yan. Ha? Ang correctional administration na hindi lamang pagmamanage ng mga kulungan. Meron ding mga other institutions concerned kasi nga may tinatawag tayong community-based correction. Kaya may mga other institutions concerned sa mga custody, treatment, rehabilitation, and reformation ng criminal offenders. Okay? Pag sinabi ba natin correction, ano yan? Ano ba yung correction? Kasi natanong natin siya sa board exam eh. Ang correction ay isang branch ng criminal justice system concerned with what? Custody, supervision, rehabilitation, and of criminal offenders. Basta tandaan mo, tinanong sa board exam, pillar, branch ng criminal justice system, para saan daw ito? Sa custody? Okay? Custody, pangangalaga, no? Safekeeping, safekeeping ng ng mga criminal offenders, supervision, no, pangangalaga, pagsusupervise ng mga criminal offenders, at pagre-rehabilitate, no? Nire-rehabilitate, ang ibig sabihin ng rehabilitation, pag-aaralan din natin 'yan mamaya, pero pahapyaw lamang. Rehabilitation, binibigyan, tinuturuan ng mga skills para paglabas ng kulungan ay maging law-abiding citizen na siya. Okay? Kaya nga correction, kinukorek, no? Kinokorek. Kaya ka kinukorek kasi may nagawa kang mali, nagkasala ka sa batas. Pag-usapan nga natin ito,
Okay? Meron kasi tayong, ato pahapyaw lang mang ito. Ito usually, tinatopic yata to sa CLJ. Meron tayong 5 pillars of criminal justice system. Alam nyo naman na yan. LPCCC. No? 5 pillars of criminal justice system. Ano ba pag sinabi natin criminal justice system? Ang criminal justice system is the machinery of state. Para saan? Sa protection of life and maintenance of public peace and order. Meron niyang LPCCC, ganyan mo siya tatandaan. Actually, yung iba, ito nga lang baon nung graduate eh. Nung pagka-graduate, ito lang ang alam, 5 pillars of CJS, di ba? Pero okay lang yan. Ano ba pag sinabi nating law enforcement, ano bang kailangan mong tandaan dyan? Si law enforcement kasi siya yung prime mover or initiator. Bakit? Kasi kahit anong mangyari dito eh, parang laging pulis, tawag kang pulis, tawag kang pulis. Pero hindi lang pulis ang law enforcement, ha? Hindi lang pulis. Okay, mga law enforcers, maraming law enforcement agencies, hindi lang pulis. Okay? Prime mover, pero pag nahuli na si offender, si criminal offender, ano ang tawag sa kanya? Ano ang tawag sa criminal offender? 'Di ba dati tinatawag yan suspect. Ano pa? Ngayon tinatawag na siyang POPSI. Ano yung POPSI? Person under police custody. Person under police custody. Ayan, suspect or POPSI ang tawag sa mga nauhuli. No? Pagka naman na, sabihin na natin, no? Kaya ayoko tong i-discuss na malalim kasi nga pang CLJ nga to. Kunyari, meron nang na-file na complaint. Okay? Ito na yung complaint ay, yun na yung naglalaman ng ikakaso, ba? 'Di ba? Yung ano ba, yung reklamo muna pala. Reklamo muna dito kay suspect, no? Pwede yan i-submit ni police officer o biktima, kung sino-sino mga magfa-file niyan. At ifa-file na yan, pag meron ng complaint, ifa-file na yan kay prosecution. Dito, si prosecution, andito sino? Si fiscal. Andito si prosecutor or fiscal. Iisa lang yon. Sa prosecution, dito na nagfa-file ng kaso. Okay? Magpa-file na ng kaso si prosecution, information ang i-create ni prosecution. Nandito na yung talagang ikakaso sa kanya na ipapasa kay judge. Ganun yon. Binibigyan ko lang kayo ng overview pero pang CLJ ito at hindi ko papalalimin ito. Bakit? Kasi gusto ko lang makita nyo kung kailan pumapasok yung correction. Okay? Gusto ko lang makita mo kung kailan papasok yung correction. Okay? Pagka nakapag-file na ng kaso, tatawagin na siyang accused o akusado. No? Accused na ang tatawag dyan kay suspect. Ngayon, nakapag-file na si prosecutor o si fiscal kay court o kay judge. Ngayon, si court, ano bang ginagawa ni court? Sa madaling salita, si korte ay nandiyan nangyayari yung trial at dito din maririnig yung final judgment na tinatawag. Okay? Dalawa lang naman yan. Judgment of acquittal, no? Or judgment of conviction. Okay? Kailan pumapasok ang correction? Kailan pumapasok ang correction? After the judgment of conviction. Kasi yan, possible siya ay found guilty beyond reasonable doubt. Kaya siya ay ipapasok sa correction. Okay? Pasok yan sa correction. Sa correction naman, it's either institutional, ibig sabihin sa loob ng kulungan. Okay? Agencies concerned, CBJMP at si Bucor. Sa non-INSI naman, ibig sabihin community-based correction. Sa labas niya, no, isi-serve ang kanyang sentence at ang mga agencies concerned dito ay yung PPA at BPP. Okay? Pag-usapan natin yan. Ma'am, acronym ka ng acronym eh. Ay, ano ka, shortcut ka na shortcut eh. BPP, PPA, hindi namin alam yan. Huwag ka mag-alala. Ayoko kasing ma-overwhelm ka sa mga words ko ngayon na hindi mo pa alam yung mga yun. Kaya doon natin yung papalawakin sa CA2. Basta tandaan mo lang, ano lang yan, overview lang yan. Okay? Dito na papasok si correction. At si correction nga ay branch or pillar ng CJS. Para saan nga ulit? Para saan? Custody. Supervision. Custody kasi nga isi-safekeep nila. Okay? Isi-safekeep nila ang mga criminal offenders. Isi-supervise nila, babantayan nila yan.
I-rehabilitate nila yan. Kaya yan tinawag na correction. Okay? Yan ha. Huwag kang malilito dyan, kapatid. Okay? And therefore, kapag yan, dito, yan. Hindi ko pala nasabi na kapag sa korte, ang tawag na sa kanya ay respondent. Diba? Respondent na ang tawag dyan. At kapag nasa correction, ang tawag na sa kanya ano? PDL. Or person deprived of liberty. Pinagkaitan o tinanggalan ng kalayaan. Diba? PDL yan. Okay? At, okay, sa PDL hindi lang, sa insti yan PDL. Pero pagdating sa non-insti, depende. Depende, pwede siyang under ng probation, di ba? Under ng probation, sa ano pa ba? Pardon, parole, di ba? Iba-iba yan. Kaya pag-aralan natin yan sa CA2. And pag nasa community na siya, of course, tapos na siya. Tawag na sa kanya, graduate from penal institution or client. Kaya nasa community na siya ulit. Ganyan lang umiikot, paikot-ikot lang. Okay? Gusto ko lang makita mo dito kung saan pumapasok ang correction, kundi after the judgment of conviction. Okay? Next tayo. Paghambingin na natin ang tinatawag natin na institutional at non-institutional. Sobrang dali nito. Kahit hindi mo nabasahin yan, alam mo inside correctional institution. Pinapasok sa loob ng kulungan ng isang criminal offender, doon siya i-rehabilitate at i-reform. Okay, mamaya pag-aralan natin to. Okay? Doon siya i-rehabilitate at i-reform saan? Saan? Sa loob ng kulungan. Okay, sa loob ng kulungan. Ibig sabihin, institutional. Institutional. Okay? Non-institutional naman, ibig sabihin yan, saan? Saan eh? Ang tanong dito, saan? Diba? Sa community or outside jail or prison. Okay? It's a matter of saan siya i-rehabilitate, saan siya i-reform. Pag sinabing institutional, sa loob ng kulungan. Pag sinabing non-institutional, sa community or sa labas ng kulungan. Ganun lang kadali. At kanino ko pa sinasabi, ang institutional, mga agencies dyan ay BJMP at PUCOR. At isama mo na lang si DSWD for minors. Diba? At dito naman sa non-institutional correction, ang mga agencies concerned dyan ay PPA and BPP na pag-aaralan natin sa Day 2. Kaya nga ito kapatid, CA introduction ang outline dito. Kanina na pinakita ko. Ini-introduce ko sa iyo yung CA. Okay? Yan yun ha. Institutional, non-institutional. Okay. Tapos na tayo ha sa CA introduction. Pasok na tayo ngayon sa medyo madugong usapan, BJMP manual. Okay. Ang BJMP manual kasi mga kapatid, kinreate yan under ng RA 6975. Ang RA 697, ma'am, nagtatanong pa po ba ng mga RA? Basta totoo lang, wala ng RA. Kaya wag nyo nang kabisaduhin yan. Wag nyo nang kabisaduhin yung mga RA na yan. So, ang tinatanong dyan usually, yung title, no? Yung title or also known as, ganon. Diba? Ang RA 6975 kasi, kinreate yan. Anong title? Ay ano, otherwise known as the, ito yung tinanong sa board exam. Department of the Interior and Local Government Act of 1990. Alam nyo kung ano yung pinanglito dyan? Yung the. Nilagyan ng the sa harapan, the DILG Act of 1990. Yun naman, the Department of Interior, inalisan yan, and the, nilagay dito. Diba? Kaya dapat tandaan mo to, baka bumalik sa board exam, walang the sa harapan, walang the sa unahan. Okay? Department of the Interior, and wala nang the dito, ha? Wala nang the. Local Government Act of 1990. Si RA 6975 kinreate ang tri-bureau na tinatawag. Si BJMP, si BFP, at si PNP. Okay? Diyan nag-umpisa yung mga yan. 6975. Under sila ng DILG. Okay? Under sila ng DILG noong time na yan. Okay? Ano ba? Ano ba ang binigay ng RA 6975 kay BJMP?
provides that the task of jail management and penology shall be the responsibility of the BJMP. Okay? Tinawag ha, jail management and penology. Meron siya mga related laws. Ang related laws na to ay RA 9263 wherein professionalize ang BJMP at BFP. Okay? Sa PNP kasi mga kapatid, sa leya nyo naman to pag-aaralan, RA 8551, yung nag-professionalize sa PNP. At ang RA 9263 ay ang nag-professionalize kay BJMP tsaka kay BFP. Ano bang professionalization na sinasabi? Before kasi nakapasok na yung mga employees sa BFP, BJMP at PNP na 72 units pa lang pwede nang pumasok. Ngayon, since professionalized na nila, hindi na pwedeng pumasok ang mga naka 72 units lang. Dapat naka baccalaureate degree or bachelor's degree. Ibig sabihin, nakagraduate na ng 4 years na tinatawag natin ngayon. 4-year course, di ba? So, dapat nakagraduate na ng 4 years. Yun parang tinaasan lang para maging professional. Alam mo yun, professionalize lang nila. Ganon. At meron silang kinreate pang panibagong batas na RA 9592. At ang kailangan mo lang malaman dito, eto kasi, in-extend lang nila yung reglementary period for educational requirement. Ano ba yan? Sinasabi ko nga kanina, 72 units lang before na makakapasok na sila, parang 2 years lang yun, no? 72 units, makakapasok na. Paano yung mga nandun na nakapasok na 72 units? Anong gagawin nila? Ang gagawin nila ay kailangan makuha nila yung educational requirement na tinatawag. Dapat matapos nila yung educational requirement kung gusto nila makip yung trabaho nila. Ganon, in-extend ng 5 years. Okay, if I'm not mistaken, 5 years in-extend ang reglementary period para sa mga nakakuha lang dati ng 72 units na nandun na sa serbisyo. Okay? Paano man pag sobrang tagal na? Like, kukuha pa rin ba sila? No. Kapag 15 years na sila, okay? Kapag 15 years na sila sa serbisyo at maganda ang kanilang record, merit nila doon, hindi na nila kailangan. Okay? Yung mga bago-bago pa lang or mga 14 years pa lang, ganon. Kailangan talaga nilang kunin yung requirement na yan. Ayan lang ng mga related laws. Kaya natawag siyang tri-laws minsan kasi nga merong batas na gumawa sa kanila at meron professionalization act na batas na ginawa para dun sa specific na agency. Tapos in-extend yung reglementary period ng educational requirement. Ganon ang nangyari. Kaya siya naging tinawag na tri-laws. Kaya siya tinawag na tri-laws kasi nga tatlo. Diba? Nagsimula siya sa RA 6975. Yan, naging RA 9263 at naglabas pa ng batas para sa reglementary period. Okay? Ito yung pinakamahalaga. Ano ba yung trabaho nito ni BJMP? Ito yung lumabas sa board exam. Ano ba yung mga minamanage niya? Okay, kasi sabi, di ba, management nga daw ng jail management nga daw and penology. So, ano yung mga minamanage niyang jails? Yun yung tanong. So, sabi dito, BJMP exercises administrative and operational jurisdiction over all district, city, and municipal jails. Ibig sabihin, ang trabaho ni BJMP ay administrative at operational. Kumbaga kung isipin mo, administrative, utak, operational, katawan, no? Utak at katawan. Ganyan ko siya madaling matandaan. Okay, alam ko si BJMP siya ang utak at katawan ng ng lahat ng district, city, at municipal jails. Pag-aaralan natin yung pagkakaiba nitong tatlo na to. Okay? Ayan ha, tandaan mo, lumabas yan sa board exam. Administrative and operational jurisdiction. They have the power, saan? District, city, and municipal jails. Okay? Okay, pag-aralan natin ano ang pinagkaiba ni district, city, and municipal jail. Kasi nung nagre-review ako, hindi ko talaga siya maintindihan. Dati, no? Pero nung nireview ko siya ulit, bago ko siya ituro sa inyo, okay, ganun pala. Okay, kasi mahalaga din siya as part of your foundation. Pag sinabi natin kasing district jail, ito yung jail saan? Sa large cities or group of clustered municipalities. At ang head nila dyan ay district warden.
Ganito mo siya isipin. Hindi ako makapagbigay ng ibang example kasi hindi ko alam yung mga pangalan ng ibang lugar. At ang mabibigay ko na example is yung from Metro Manila. Okay? Metro Manila and Valenzuela. Okay? Sabihin natin, district jail. Meron kasing tinatawag na Metro Manila or National Capital Region, di ba? NCR. And singit ko lang pala, no? Singit ko lang. Bakit kaya? May nakakaalam ba dito? Bakit kaya walang regional top-notcher sa National Capital Region? Kasi I'm from NCR and lagi ako tinatanong, ma'am, regional top-notcher ka ba? Kasi ang taas ng average mo eh. Pang ano siya eh, regional top-notcher na siya eh. No, hindi. Kasi wala nga dito na regional top-notcher. So, paano ka mag-a-apply? Wala nga. Diba? Anyway, so, si Metro Manila kasi, tinawag na siyang NCR. Kasi nga, malaki na siya. Large cities na siya. Kasi meron ditong 16 highly urbanized cities. Hindi ko na isa-isa yung city kasi hindi naman importante yon, no? Ang gusto ko lang malaman mo, kapatid, na ang district jail, nasa malaking city siya. Malaking city kasi, di ba? Malaking city, malaking region, Metro Manila, maraming cities dyan sa isa. Alam nga namang isa-isa, lagyan pa nila yan. Di ba? Ang purpose nila, kaya sila naglagay ng district jail, ay para sa efficiency. Kisa maglagay sila ng mga understaffed dyan na tigi-isang jail para sa tigi-isang city na yan, ginawa nila, anong tawag doon? Collaborated facility, parang ganon. Ginawa nilang ganon, isahan. Malaki siya. Okay? Malaki siya. Para doon na. O, galing kang Valenzuela, dito ka. Galing kang Marikina, sige. Las Piñas, sige. Parang ganon. Ganon, ganiwa. Kasi nga, large cities eh. Malaki na siya masyado eh. So, gumawa ng district jail. Ganon. Kesa maglagay na tigi isa-isa. Pero hindi ko sinasabi na wala. Na walang tigi isa. Meron pa din. Okay? Pero meron itong malaki nga district jail. Katulad na lang ng Metro Manila District Jail. Ganon. Okay? Meron din sa mga group of clustered municipalities. Ito kasi, dito na tayo. Pasok na tayo dito. Municipal jails kasi, usually sa mga town ito or probinsya. Ano pinagkaiba ng city and municipal? Ang city kasi, ano to, mas malaki yung land area, mas malaki yung annual income ng mga lugar na to, mas maraming taong nakatira dito. Kaya siya tinawag na city. And on the other hand, ang municipal naman ay sa mga probinsya ito, medyo hindi makalakihan ng kinikita ng lugar na to, medyo maliit lang ang sukat ng land area, ayan yung municipal. So, ibig sabihin, isang city, for example, Valenzuela City, meron doon, malapit sa munisipyo namin doon, na meron kaming jail doon. Yun yung city jail. Yun yung city jail. O kung sa probinsya nyo, may nakita kang ano dyan, kulungan, na hinahandle ng BJMP, ayan yung municipal jail nyo dyan. Ganon. Ha? Ayun lang ang pinagkaiba niya. Wala akong marinig na explanation sa mga lecture na panood ko. Kaya inaral ko na lang siya ng sarili ko. Okay? Ayun ang pinagkaiba ng district, city, and municipal jail. Okay? Dito tayo sa isa pang importante. BJMP core and major functions. Ano ba, ma'am? Kasi usually, kapag sinabi, oh, dito na tayo, BJMP core and major functions. Core functions, ito. Major functions, ito. Gusto ko, kaya to regular lecture, gusto ko malaman mo ano ba yung core and major functions. Ano ba yung functions? Diba? Para mas maintindihan mo itong mga pagsasabihin ko dito. Diba? Ang core and major functions kasi, ito yung trabaho. Functions, no? Trabaho ng BJMP. Okay? Trabaho ng BJMP. Pag sinabi nating core, ano ba yung core na yan? Pag sinabi nating core, ayan yung essential ba? Essentials. Essentials, bare minimum. Baga, ito trabaho mo talaga yan. Hindi mawawala sa iyo yan. And talaga yung trabaho mo kahit anong mangyari. Ganon. Ayun yung core functions, okay? Ano ba yung core functions ng BJMP? Meron silang tinatawag na dual mission. Ano yung dual mission na yan? Ano yung dual mission na yan? Una ay safekeeping. Ano ba yung nilalaman ng safekeeping? Yung custody, security, and control ng mga PDL. At ano pa? Yung pangalawa, development. Kasi sa Bucor magkaiba. Okay? Magkaiba. May safekeeping din sila at meron ito. Okay? Mamaya pag-uusapan natin yon. Dito, tandaan mo muna, sa core functions ng BJMP, meron silang dual mission, which is, ano nga ulit? Safekeeping and development. Okay? Safekeeping and development.
Ang safekeeping, alam na natin ha, custody, security, and control. Pagdating naman sa development, of course, hindi lang yan dapat pinapasok dyan para bantayan na hindi makatakas. Kailangan din ng welfare and rehabilitation ng mga PDL. Ayan yung essential, ayan yung bare minimum, ayan yung core function ng BJMP. Ano naman yung major function? Okay? Ang major function, tinanong to sa board exam, pero tinanong sa kanya except, no? Kaya tandaan mo yan, kabisaduhin mo yung apat na yan, kasi tinanong except. Malilito ka, good governance, baka matanggal mo yan. Kasi bakit major function yan? 'Di ba? Kaya tandaan mo yan. Ngayon, pahapyawan natin ano ba ang mga ibig sabihin ng major functions na to. Pag sinabi nating major functions, ano yan? Ano to? Primary focus of interest or of high importance. Ganon. Ayun yung major. Ito talaga yung kailangan natin pukusan. Alam ko, may trabaho tayong safekeeping and development, pero ito yung mga kailangan nating fokusan. Ganon. Okay? Ganon yung atake dito sa major functions. Okay? Unang-una dyan, custody. Ano ba yung sa custody? Of course, nandyan yung safekeeping. No? Safekeeping, ito yung security aspect ng major function. Yan. Safekeeping, of course, custody. Kaya mo yan pinasok sa kulungan kasi nga gusto mo maprotektahan ang community laban dyan sa criminal na yan or sa offender na yan. At the same time, gusto mo din na ma-keep yan, ma-safekeep yung criminal offender na yan sa community. Kasi alam nyo naman, di ba, talagang nagagantihan. Ba, mamaya pag pinakawalan mo yan dyan, pag pinakawalan mo dyan, babawian yan nung pamilya ng biktima. Kaya safekeeping ang tawag. Okay? Ayan yung security aspect ng major function. Welfare naman, ano yan? Welfare, ano yan? Of course, ito na yun. Sa development. Yan na yun. Diyan napapasok yan. Ayan yung rehabilitative. Yan. Nabulol na. Rehabilitative aspect. Yan. Dito, hindi lang laging kulong ng kulong. Kulong mo yan, criminal yan, kulong yan. Hindi. Kailangan mo din i-address yung root cause dyan. Bakit ba siya nag-commit ng krimen? Of course, baka mamaya dahil wala siyang pera, nagnakaw siya, ganito ganyan. So sa loob, no, kailangan yung welfare or development, i-rehabilitate mo yan dyan sa loob ng kulungan. Bigyan mo siya ng skills na pwede niyang gamitin, program of activities na pwede niya magamit, no, mga skills. Therefore, paglabas niya ng kulungan, maging law-abiding citizen na siya, excuse me, at hindi na siya magko-commit ng krimen. Ganon. Okay? Ganon. Okay? Ganon. Rehabilitative aspect. Turuan mo siya ng mga skills. Diba? Ganyan. Welfare, development. Decongestion. Ano naman to? Decongestion. Ibig sabihin, bawasan ang bilang sa loob ng kulungan. Ito nga yung problema overcrowding di ba? So paano yan? Paano mapapababa ang bilang? Paano mapapababa ang bilang ng preso sa loob ng kulungan? Paano madidecongest ang kulungan? Of course, merong mga paralegal services, 'di ba? May mga paralegal services sa loob ng kulungan. Yung tipong make sure nitong mga paralegal services na to na make sure ng mga paralegal services na to na na tama pa yung sentensya na binubuno niya sa loob. Kumbaga hindi pa siya sumusobra. Like hindi pa siya sumusobra ba? Na sobra ka na ng 5 taon dito, ba't nandito ka pa? Hindi ganoon. Make sure nila na sakto lang ang siniserve niyang sentence at tinitignan kung meron bang mga GCTA na pwedeng ibawas sa kanya para mas mapabilis yung paglabas niya. Ayun yung decongestion, para ma-decongest, no, yung loob. Ano naman pag wala pa sa loob? Paano ma-decongest kung wala pa sa loob? Para hindi na madagdagan yung mga nasa loob. Diba? Nagigets? Legal assistance. No, para hindi na madagdagan yung dami ng preso sa loob. I-decongest. Paano ma-decongest? Legal assistance. Paano? Yung mga criminal offender, kung hindi nila kaya, hindi nila afford kumuha ng mga abogado, mag-o-offer ng legal assistance ang BJMP. Okay? Ano ba yung mga legal assistance na to? Ito yung mga PAW.
ang BJMP or government rather. Okay, mag-offer sila ng legal assistance para hindi na pumasok yan sa kulungan kung hindi naman kinakailangan para ma-decongest. Diba? Para ma-decongest. Okay? Para mabawasan yung dami o yung bilang ng mga preso sa loob. Yun yung purpose niyan. Okay? Ang good governance naman, dito naman papasok yung human resource development. Okay? Yung human resource development, ano ba yan? Dapat mayroon sila diyaang, ano ba? Strict disciplinary sa loob. Para maiwasan yung corruption, no? Para maiwasan ang corruption at pananakit sa mga PDL. Okay? Good governance, no? Dapat meron silang strict disciplinary action sa mga officers para hindi nga magkurap-kurap diyan at walang masasaktan or magkakaroon mamamatay na na PDL dahil sa kagagawan ng isang officer. Yan ang iniiwasan diyan, kaya good governance. Again, ang BJMP ay may core at major functions. Trabaho nila. Pag sinabi natin core, bare minimum essentials to. Ito talaga yung trabaho ng BJMP. Meron silang dual mission, kundi yung safekeeping at development ng PDL. Okay? Meron naman din tinatawag na major function o yung primary focus of interest. Okay? Tinatawag yung custody, welfare, decongestion, governance. Paano mo tatandaan yan? Paano mo tatandaan? CWDG. Yan, CWDG. Custody, welfare, decongestion, good governance. Okay? Sa custody, ano nga ulit sa custody? Of course, safekeeping. Okay, ayan yung security aspect, no? Yan yon. Sa kailangan, i-keep sila sa loob ng kulungan para maprotektahan yung community at at the same time, maprotektahan din sila from community. Development naman, ito yung rehabilitative aspect, no? Tuturuan siya ng mga skills sa loob, di ba? Para mas mapakinabangan na siya paglabas niya ng community kasi sa loob hindi siya napapakinabangan kasi nga nandun siya. Diba? Decongestion naman, yung mga paralegal services para ma-make sure na sakto lang yung sentence na binubuno niya sa loob at kung meron bang mga ways para mas mapabilis yung paglabas niya para ma-decongest yung kulungan. And of course, yung mga legal assistance para naman sa mga hindi pa nakakapasok sa kulungan para hindi na sila talaga tuluyang makapasok. Mag-o-offer ng legal assistance or mga PAO. Okay? Good governance. Ano yan? Yung strict disciplinary methods doon dapat para maganda ang ano doon, ang environment, no, ng mga officers. Maganda ang pamamalakad. Ganon, ha? Yan lang ang tatandaan mo diyan. Papasukin na natin ngayon yung mga definition of terms. Ito kasing definition of terms na to, minsan lumalabas siya sa board exam. When we say definition of terms sa mga batas, kasi nasa ano to BJMP manual. Nasa BJMP manual to. When we say definition of terms sa isang batas, ayan yung mga technical definition. And when we say technical definition, ganito siya ginamit dito sa batas na to. Pag nakita mo ang salitang inmate, ganito siya ginamit sa batas na to. Kasi baka possible, iba-iba ang meaning ng inmate, di ba? Pero pag sinabing inmate, ito yan. Di ba? Dito sa batas na to. Dito sa manual na to. Dito sa librong ito. Ganun yung technical definition. Kaya kung may makikita kayong definition of terms sa mga manual, sa mga batas, ganyan. And when we say technical definition, of course, hindi dapat babaguhin. Kasi yun yung nasa batas.